Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 4 na sandali makalipas na ang alas 5 na ng morning, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Big time oil price hike, umarangkada na. Arangkada Balita. Presyo ng galunggong tumaas na ayon sa Department of Agriculture. Arangkada Balita. Mga paserong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa, tuloy ang dagsa sa iba't ibang terminal. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pagyanig ng halos 7 na magnitude na lindol dyan sa Papua New Guinea. Arangkada Balita. Boksingerong si Eman Bacosa, wagi kontra kay J. Clyde Langahin. Arangkada Balita. Naku, best wishes and baliktad yata. Congratulations, ayan na, una na. Para sa ating malitang showbiz, aba, Zanjo Marudo at Rhea Atayde, kasal na. Arangkada Balita. At sa ating viral na balita, palupitan ng anti-cheating headgear. Uy, Kakasa ka ba? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. At sa detalye nga po ng mga balita, dito pa rin po sa Arangkada Balita, kami po niyo makakasama hanggang alas 6 po tayo. ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa hindi ko kagandahang balita, umarangkada na ang panibagong big time oil price hike ngayong Martes Santo, kasabay nga po ng panibagong kalbaryo ng mga motorista. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 2 pesos at 20 sentimos. Ang laki talaga. Ang itinaas ng presyo ng kada litro ng gasolina, yung mga nakakotse, ito po ang sumasalubong po sa inyo. Habang piso at 40 sentimos sa kada litro ng diesel at piso 30 sentimos sa kerosene o gas. Ipatutupad ng mga kumpanyang Petrogas sa PTT Philippines at Unioil at iba pa hong mga oil companies ang naturang price adjustment. Maya-maya lamang po ito alas 6 po ng umaga, habang alas 4 ng hapon mamaya ang clean fuel. Ipinalawanag ng Department of Energy na ang price increase ay bunsod na rin ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East at pag-atake ng Ukrainian forces sa 3 oil refinery sa Russia. Arangkada Balita. Samantala, bago sa inaantay nating presyo ng galunggong, nako,
Pupunta muna tayo dito sa Semana Santa, pagsakay sa mga bus at iba pa. Pinapayagan po ng MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA ngayong Semana Santa. Ayon po sa MMDA, binigyan nila ng permiso ang mga nasabing bus na dumaan sa EDSA simula Lunes Santo, kahapon po yan, hanggang Linggo ng Pagkabuhay o 7 araw yan, 1 linggo, para makatulong po sa mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya. Paglilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes, maaring dumaan ang mga public utility buses sa nasabing kalsada sa Lunes at Martes mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, at pagsapit naman ng Miyerkules hanggang Linggo ay papayagan na ang mga ito ng buong araw. Samantala, suspendido naman ang number coding sa National Capital Region sa Huwebes at Biyernes Santo dahil ito ay mga ikinukonsiderang holidays. Arangkada Balita! Ay, nagdag ko lang, partner, yung kanina, yung napambungad sa atin, yung oil price hike. Kasi tinatanong din ni Kuyang John Ibanez. Actually, hindi lang siya nagtatanong. Marami ang nagtatanong. May mga kumakamot ulo nga eh. Kaya, Sikop Obet, madalas yan sa programa namin. Kung kailan pauwi ho ang libo-libo ho nating mga kababayan sa kanila ho mga probinsya ay nagpatupad ho ng big time oil price hike. Grabe, po. Mahigit 2 piso. Biruin mo. Eh, yung 2 piso na yon, kung i-compute mo dun sa mga ibinawas nila, nakailan na yon? Kasi ilang linggo rin yun, di ba? Oo. Ang mga biruin mo kung ikay magpapa full tank at ganyan ho, mahigit kulang 3 pesos na nga di ba? So, marami po ang nagtatanong na tiba-tiba na naman ang mga oil companies dahil marami po ang magsisiuwian, marami po mga motorista ang babiyahe ngayon pong Semana Santa. Basta wag nilang idadagdag sa pamasahe sa bus niya. Yun! Bus o kung saan. Aeroplano. Yung domino effect po niyan, abangan ho natin. Kaya kumapit po tayo. For sure, kung hindi man ngayon pauwi, baka pagbalik mo. Pagbalik, di ba? So, abangan ho natin yan. Bukod sa presyo po ng mga produktong petrolyo na wala ho tayong control dahil tayo po ay nag-i-import lang, at dahil meron tayong tinatawag na oil deregulation law, bukod ho doon sa krudo, ang presyo naman po, eto matindi. Nang ano yan? Presyo ng isda, lalo yung paborito ho natin na Gigi. Yan. Tumaas ng 20% ang retail price ng galunggong, kasabay nga po ng pagtaas ng demand sa isda tuwing mahal. Tuwing mahal yung isda, tuwing mahal na araw. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesman Arnel de Mesa, normal lang. Totoo naman, normal lang. Kasi ayaw ng pork. Ibig sabihin, normal lang, masanay na kayo, bahala kayo dahil normal lang yan. Normal lang daw yan. So tayo ay nasanay na dahil normal lang. So kung tayo ay nasanay na, so wala na tayong gagawin. Ganun ho ba? Normal lang na tumataas ang presyo ng isda ng 10 hanggang 20% tuwing Holy Week. Kasalukuyan nga sa 240 pesos na ang kada kilo ng nasabing isda mula sa 200 piso kada kilo noong nakarang linggo. Kaugnay nito, inihayag naman ni Asek de Mesa na wala pang paggalaw, tinayak po niya na wala pang paggalaw, sana naman wala pang paggalaw sa presyo ng bangus, tilapia at gulay. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, saktong-sakto to dahil favorite ito, isda, gulay. Favorite ng ating boss na si Sir Marvin. Dati nating boss. Ayan. Sir Marvin, good morning. Good morning po. Good morning, Sir Marvin. Alam mo naman, maagang gumigising. Hindi ko sinasabing matanda na si Sir Marvin, tuna. Ay, tuna tuloy. Huy, ang sarap nun. Eto nga, Sir Marvin, mga kaibigan, pakinggan niyo po ito Maigpit na pinababantayan po ni Agri-Port List Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture, gayon din po sa Department of Trade and Industry. Ang presyo ng mga isda, gulay at iba pang pangunahing bilihin ngayong
Semana Santa. Ginit po ni Congressman Lee na bagamat natural ang pagtaas ang presyo ng gulay at isda tuwing Holy Week, sabi nga ni Asek Remesa kanina, dapat pa rin magpatupad ng mas maigpit na pagbabantay ang dalawang ahensya lalo na ngayong linggong ito. Kaugnay nito minungkahi ng mambabatas ang paglalagay ng SRP o Suggested Retail Price sa mga pangunahing bilihin. Umapela rin itong si Congressman Lee na palawakin pa ang price monitoring ng DA sa provincial at regional level para hindi lamang daw sa Metro Manila na babantayan ang presyo ng mga bilihin. Arangkada Balita! Dagdag ko lang din sa presyo na yan. Kasi nga, kapag ganyan mahal na araw, taas ng presyo ng isda. So, tayo ba, ganyan na lang, kontento na tayo masasanay lang, wala tayong gagawin? Di ba? Para namang sinabi nila, bahala kayo sa buhay nyo. Talaga naman tumataas yan. Oo nga, talagang tumataas. So, wala na tayong gagawin. Ganun ba yun? Kumbaga nakukontento tayo doon sa ganong paliwanag na talaga naman tumataas dahil tumataas ang presyo. So parang sinasabi nila na expect mo na. Expect mo na. Kasi Holy Week naman eh. Holy Week naman. Sa linggo lang naman yan eh. Diba? Oo. Isang linggo nga, yun na nga eh. Tapos yung Pasko pa, diba? So dapat talaga, merong ginagawa talaga. Although meron naman talaga ang ginagawa ang Department of Agriculture. Marami na silang programa. Pero dapat maramdaman naman natin, sana maramdaman natin, nananalangin kami ni Kuya Wenner, na kahit Semana Santa ay yung presyo ng isda, gulay, kahit hindi Semana Santa, bumaba yung presyo. Diba? So, yun ang panalangin ng bawat Pilipino, lalo po yung mga nagugutom. Siyempre. Naman. Samantala, inanunsyo ng Department of Budget and Management na naglabas na ito ng 6 billion pesos para sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA upang mapabuti nga ang mga fish port sa bansa para po maisaayos. Speaking of isda, ayon sa DBM, nagbibigay na ng pondo upang maipatupad ng PFDA ang Fisheries Infrastructure Development Program. Nabati na nagmula sa 2024 national budget ang nasabing pondo. Binigyang din naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman ng pagpapahusay at pagpapanatili ng mga madiskarte at globally competitive na mga fish port ay magbibigay daan din sa ating mga barko at tripulante na magkaroon ng access sa mga supply at serbisyo at para sa mga operator ng barko na matagumpay na maipasok ang kanila pong mga produkto, lalo po yung mga huli pong isda. Suportado naman ng PFDA ang mga operasyon ng mga regional fish port ng nabota si Iloilo, Zamboanga, Camaligan, Lucena, Suwal, Davao, General Santos at Bulan sa Fishport. Samantala nilagdaan na ang Special Allotment Order o SARO noong Pebrero 28. Arangkada Balita! Usaping Holy Week pa rin. Nako, sa oras pong 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, suspendido ang pasok sa mga tanggapan po yan ng gobyerno. Bukas po simula tanghali. Ayan ha, Miyerkules Santo. Batay po naman ito sa memorandum circular na nilagdaan po nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin ay para daw mabigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na malubos-lubos ang Semana Santa at makapagbiyahe sa kanilang mga probinsya. Gayunman, hindi naman ititigil ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng mga pangunahin at pangkalusugang serbisyo, gayon din ang mga tumutugon sa mga sakuna at kalamidad. Nakasalalay naman sa mga pribadong kumpanya o bahala na ang mga private companies na magpasya kung isisuspende ang trabaho ng kanilang mga empleyado. Arangkada Balita! Nananalangin naman si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang mga Pilipino ngayong Semana Santa. Hiling din ni VP Inday na maging inspirasyon ang Semana Santa na ipagpatuloy ng publiko ang pagiging makadiyos at bumuo ng mapayapang bansa. Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinakita ni Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa mga tao sa pag-aalay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Kaugnay nito, hangad din
ni VP Inday na magnilay-nilay ang publiko at alalahanin ang kabutihan ni Jesus at isa puso't isa isip ang kanyang sakripisyo. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Patuloy ang pagdating sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange na mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Umabot na sa mahigit 400,000 mga pasahero ang dumagsa sa PITX. Personal namang in-inspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pinakamalaking land port sa bansa. Sa isinagawang interagency inspection kasama mga opisyal ng LTO, LTFRB at MMDA, kontento naman itong si Secretary Bautista sa kanyang nasaksihan dahil nga sa maayos na operasyon ng PITX. Nagbabala naman ang DOTR sa mga biyahero na huwag magdala ng mga pinagbabawal na gamit sa terminal. Naku, marami talagang pasaway pa rin at huwag tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan patungo po sa kanilang mga lalawigan ngayong Semana Santa. Arangkada Balita! Samantala po tayo sa pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pangulong Marcos sasabak sa kaliwat kanang aktibidad ngayong araw. Ang detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Sasabak muli sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilang araw na pagpapagaling dahil sa trangkaso. Ayon sa payag ng PCO, Presidential Communications Office, may mga nakatakdang aktibidad si PBBM ngayong araw. Kabilang na rito yung sectoral meeting kasama ang Task Force Nino. Inaasa magkakaroon din ng media briefing tungkol sa El Nino at La Nina outlook matapos ang nasabing pulong. Nabatid na posible rin makipagpulong ang presidente sa National Security Cluster. Matatanda ang sinabi naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kanilang inihanda na ang mga rekomendasyon kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa ilang issue at inaasang isusumite raw ito sa Pangulo sa lalong madaling panahon. Mamayang hapon magkakaroon din ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang US Congressional Delegation pati na rin ang Indian External Affairs Minister. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pag-amenda sa Animal Welfare Act, muling binuhay sa Kamara. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Umaasa si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villapuerte na agarang aaksyonan na ng Kamara at Senado ang nakabinbing panukalang pag-ambyenda sa Animal Welfare Act kasunod ng nakamakailang pagpatay sa Golden Retriever Dog na si Kilua sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa April 28. Layo na nakabinbing House Bill 6059 na magkaroon ng mas magandang sistema ng pangangasiwa ng regulasyon sa pakikitungo sa mga hayop at mas matinding parusa sa mga lalabag. Gayon din sa pagpapahusay ng kamalayan ng publiko sa responsableng pagmamayari ng alagang hayop, pagpapalakas ng interagency, multisectoral at local government cooperation para sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga hayop. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng emergency animal response at rescue system, pagkakaroon ng alituntunin sa makataong pagpatay ng mga hayop, pagpapatupad ng sistema sa animal facilities, monitoring sa pagsunod ng LGU sa mga programa, pamantayan, tuntunin at regulasyon para sa kapakanan ng mga hayop at iba pa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Malacanang naglabas na ng gabay at patnubay sa publiko kaugnay sa mga holiday ngayong Semana Santa. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Naglabas ng gabay at patnubay ang Malacanang hinggil sa mga petsa ng holiday ngayong Semana Santa. Sa inilabas na advisory ng Official Gazette, regular holidays ang March 28 at 29 o Huwebes Santo at Biyernes Santo. Alinsunod na rin sa Proclamation No. 368 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang March 30 naman, araw ng Sabado, ay diniklara bilang Additional Special Non-Working Day. Ito ay inaasahang magkakaroon ng mahabang bakasyon nga
para nga sa pag-obserba ng Semana Santa o Holy Week ngayong taon. Una nang inanunsyo ng Malacanang ang suspensyon naman ng pasok para sa mga tanggapan ng gobyerno pagsapit ng tanghali bukas o Miyerkules Santo, Marso 27. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Kahanda naman ng DOTR sa Oplan biyaheng ayos para sa Semana Santa kasado na. Alamin natin ang kabuang report. Welcome back, Patrol 45, Raul Esperas. Pangkalahatan ay naging maayos naman ang sinagawang inspeksyon ni DOTR Secretary Jimmy Bautista sa Pantalan, gayon din sa mga terminal ng bus at sa paliparan. Sangayon kay Secretary Bautista, meron ng sapat na paghahanda ang Oplan biyaheng ayos ng Department of Transportation at meron na ring ugnayan sa PNP, AFP at sa mga local government unit at sa iba't ibang opisyal ng DOTR. Ipinahayag ni Secretary Bautista na wala silang inaasahang problema at may sapat na kahandaan ang kanilang mga tauhan sa Pantalan, gayon din sa mga bus terminal at sa paliparan. Binigyan na diin ni Secretary Bautista na anumang impormasyon na maaaring makatulong ay ipagbigay alam agad ng publiko upang masawata ang anumang balakid na masama sa panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIC Patrol Report. Babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras 5:25. Arangkada Balita. Tayo po nasa ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita ngayong pong Martes Santo. Paalala lamang po natin, hanggang bukas lamang po ang atin pong pagsasahim papawid dahil sa Huwebes hanggang Sabado ay atin pong bibigyang daan ang atin pong annual maintenance po ng atin pong pasilidad, yung atin pong himpilan. 3 araw po yan na tututukan. And speaking of bakasyon po, mga katodos, eto, tama-tama, Tito Day, ha? Kahapon, kausap ni Kuya John yung Batangas Port. Pero doon naman tayo, doon sa Grand Terminal nila. Ayan, oo, malakihan to. Malaki yan. Marami po mga pasahero dyan. Dinadagsa rin po yan. Yung mga nagagaling dito sa Metro Manila, dyan din po sumasakay. Dyan din po sila bumababa. Nasa kabilang linya po natin para po magbigay po ng update ugnay po sa dagsa po ng mga pasahero dyan sa Batangas Grand Terminal. Ang manager po ng nasabi pong terminal, si Miss Christy Villamor. Magandang umaga po, Mama Christy. Welcome po sa DWIZ LO23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Yes, good morning. Good morning po, sir and ma'am, sa inyong lahat. Opo. Ma'am, good morning po. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming himpilan. At batid po namin, kayo po ay abala ngayong araw. Super busy kayo. Alam namin na marami talaga bakasyon, Holy Week po ngayon. Kumusta na ho ba yung paghahanda po ng Batangas Grand Terminal ngayon pong Semana Santa, yung paghahanda po para po sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na magdadatingan po dyan, mga sasakay po dyan? Opo. Good morning. From the start po ng last week pa po, nagkaroon na po kami ng coordination meeting with our philanthropy forces, ng mga PNP, Bureau of Fire, Red Cross, City Health, yung mga kasamahan po natin yan, nakaantabay po sa atin, para pag-usapan po ang paghahanda para sa seguridad po ng magiging influx po ng mga pasahero ngayong Lunes Santo hanggang sa pagbalik po nila ng Maynila sa April 1. So yun po, nakaroon din po kami ng pagmi-meeting sa mga bus operators, jeepney operators, para masiguro po na ang mga bus ay sapat, ang mga jeepney po ay sapat
upang ang mga pasaherong ihahatid po ay hindi magkaroon ng pagkaantala sa kanilang mga pupuntahan. So ma'am, meron ho ba kayong mga adjustments na ipatutupad o ipinatupad, no? Bukod ho Simula kahapon, no? Simula ho, actually, simula last week pa. Tama. Ma'am Christy, meron ho ba kayong mga adjustments ho para ho sa mga pasahero at para na rin po doon sa mga bus? Opo. Simula po noong last Friday, nagsimula na po ang datingan talaga ng mga pasahero niyan hanggang Sabado. So ang nangyari po, naging maaga po ang deployment natin ng ating mga friendly forces na knowing naman tayo po ay tie up sa kanila as tayo ay public-private partnership po. So simula po nung Friday, nandun na po ang mga kapulisan para iantabay po ang pagdating ng mga pasahero, and then doon po din ang Red Cross at City Health Officers para in case po may mga pasahero po tayong nagkaroon ng problema, naging masama ang lasa sa pag-uwi, nakaantabay naman po sila para bigyan po ng lunas kung sakali pong nagkaroon sila ng mga pagtaas ng presyon o kung ano man po nahihilo, yun naman po. And then, sa part po ng staff and employees, kami po is on skeletal workforce. Yung iba po kasi sir, nasa bakasyon. Ano po? Kami po sa Grand Terminal, kami po ay papasok para po aming siguraduhin ang mga seguridad ng bawat pasahero. Tulungan po natin ang mga friendly forces po natin na nakaantabay sa atin at panatilihin po natin ang kalinisan ng ating mga pasilidad, ang ating mga restroom, ang lahat po ng areas, ang mga canteens. Yun po ang ginawa naming adjustments. And then ang ating pong security, nag-deploy po kami ng additional security para din po katulong natin just in case po na yung pasahero talaga, at unawa naman po talaga natin na pagdating po ng Miyerkules at Huwebes, ayan po yung dagsa ng ating mga pasahero. Ma'am Christy, good morning po ulit at salamat sa pagkakataon. Oo, ilang pasahero ba? Ilang libong pasahero ba? 1,000 yung inaasahan nyo na gagamit po dyan sa ating Batangas Grand Terminal? Kasi Grand Terminal, malakihan talaga, no? Opo. Nung Friday po, nag-start na po tayo nung Friday. Ang naitala po namin ng mga pasahero dyan is nasa 6,000 to 8,000 na po yung mga dumating per day ayon sa ating data po. At inaasahan po natin na ngayong Lunes hanggang Miyerkules at Huwebes, inaasahan po natin na magkaroon tayo ng mga 10,000 to 12,000 per day po na pasahero. Pero sa tingin nyo, yan ay mas marami kumpara last year or nagbabalik na ba yung pre-pandemic, no, na sinasabi ng ating mga kababayan? Pre-pandemic level. Pre-pandemic level o category ng natin, ng datingan po ng mga pasahero dyan sa Batangas Grand Terminal. Yes, ma'am. Sa aming data po last year, nagkaroon po tayo ng 5 to 8% increase kumpara po noong last year kasi siguro po ngayon, medyo nagbabalikan na rin po ang mga biyahe lahat. Meron na din po tayo kasi ditong bus going to Iloilo. May mga van na po tayo dito going to Lobo. So, ibig sabihin, ang mga pasahero po sa halip na sa ibang lugar pa pumupunta, meron na din po tayo mga San Pablo dito. Higit sa lahat, meron din po tayong taxi na just in case po, sa gabi, inaabot na po ng medyo gabi na at wala na po jeepney masasakyan, may nakaantabay po tayo mga taxi po doon. Pero yung operation ng Batangas Grand Terminal, Ma'am Christy, until what time ba yan? 24 hours. 24 hours dire-diretso? Hindi naman sa ngayon po, hindi pa po kami 24 hours. Ang nag-start po siya is 3 a.m. as early as 3 a.m. up to 8 p.m. Ang regular po natin yan. Pero kapag ganito po ma'am na medyo madami talagang pasahero, as long as may passengers po, inassure naman po tayo ng bus operators na meron pong bus kahit hanggang 10 to 11 p.m. po. Ayun, oo. Pero walang pagtataas ng pasahe ba, ma'am? Yun. Kasi wala syempre po. budgeted, di ba? During our meeting with LTO and LTFRB, bawal po magtaas ng pamasahe kasi yan po ay dapat i-regulate po. Diyan sa kanilang pagbisita po, ng inspection, yan po in-emphasize po nila na sa mga drivers, conductors, and operators, bawal po ang pagtataas ng pamasahe.
Ayun, good. Wala namang overloading ng mga bus. Ayun, oo. Ma'am May- Chris. Baka meron naka ano yan na ang haba ng biyahe pero meron mga naka ano tawag Hindi doon? na po pwede po yung kagaya dati, Opo. sir, na may Diba? mga nakatindig, nakatayo. Yan. So, may nag-inspect po, may nakaantabay po tayo dong LTO and LTF every now and then. Good. Oo, para komportable naman. O kasi alam ang mo, biyahe. kapag ganyan sinasamantala, di ba, Ma'am Christy? Kapag maraming pasahero, ang gagawin nitong konduktor, sige, pasok kayo. Tapos sasarado nila yung kortina. Ay, ganun, para hindi na mapansin. Sasarado nila yung kortina, di ba, Ma'am Christy? Alam ni Ma'am Christy yan. Opo. Di ba? Pasaway, no? Pasaway din to mga to. So, so far, manageable po yung dagsa ng mga pasahero dyan po sa Batangas sa Grand Terminal. Ma'am, yung peak day po, peak hour po, kailan po yan? By tomorrow po yan or Thursday until Tomorrow. Thursday? Thursday. Yes sir. Sa aming experiences from previous Holy Weeks na ganito, Opo. Wednesday, Thursday ng umaga po ang mostly ang dagsa ng maraming pasahero kasi yun nga po, last day of offices. Opo. And then, yung iba po, hindi na rin nakikipagsabayan sa hapon, umaga na po ng Thursday sila umuwi. Opo. Oo. Paalalahanan nga po, Ma'am Christy, yung ating po mga pasero. Ano ho ba yung mga do's and don'ts, mga bawal at pwede lamang pong dalhin, ipasok? May mga concern pa Oo, sila, baka no? meron pa ho kayong concern kasi ako na ilang Mga beses na ako pasaway. dyan sa, Hindi pa ako nakapunta dyan. sa Batangas Ma'am. Grand Pasyal ka po, Terminal. ma'am. Opo. Opo, baka meron Ma'am, ho ano kayong po mga na- payo. Opo. Sa mga pasahero po natin na talagang babiyahe, ang amin po lagi namang pinapaalala, yun po, pumunta ng maaga sa mga terminal ng bus para maiwasan din naman po yung pakikipagsiksikan, kumuha ng maaga kung may kukuning ticket. Opo. And then kung may mga kasama pong bata, pakialalayan po yung mga bata. May mga instance po talaga, minsan na nawawala yung mga bata. And then yung matatanda din po, kailangan maging mapauna sila sa mga pila. Pagbigyan po ang mga senior citizen, mga buntis. And then yung pong mga bawal, like po yung mga patalim, yung mga matutulis na bagay, kinukumpiska po talaga yan ng mga drivers. Yung mga pets, Ma'am Christy. Opo. Mga pets. Paano yung mga pets? Siyempre, may May mga bayad bus din, naman di ba? po na nag-aalaw ng pets, pero yun lang pong, yung mga friendly pets, yung pambahay na maliliit, yun, may mga bus po, pero may ilan pong bus hindi po nag-aalaw. May ilan pong nag-aalaw. Opo, depende pala sa, Depende sa bus. company, no? Oo. Opo. And then po yun, magbaon po ng sapat na tubig dahil napakainit po ng panahon ngayon. Talaga po kailangan may tubig, pagkain, and then magbaon po ng mahabang pasensya. Yun ang number one. Po, hindi natin maiiwasan, ma'am. Yun ang Opo, kailangan. totoo. Iwas init ng ulo po, lalo sa mga nagdodrive ng sariling private na sasakyan. Opo. Para din po maiwasan yung pagkaroon ng komusyon o kaguluhan po. Opo. Ay, one last. Ma'am, yung interval ho ng alis ng mga bus, ng mga van, mga jeep, ano yan, every 30 minutes, di ba? Normally, meron gano'n, every 30 minutes, pag maraming pasahero, minsan 15 minutes lang, basta na puno na, out, dire-diretso na May no? mga schedule naman po, usually regular days po is 30 minutes. Pero 30 pag ganito minutes. naman, ma'am, na marami talagang Opo. influx ng Peak pasahero po. season eh. Oo Then nga. po basta mapuno, naalis na po yan. Aalis na po ang mga pasahero. Ang mga bus para po. Yung kasunod naman po, kasi minsan po talaga pila na po ang mga pasahero. Opo. At hindi rin po maiwasan ang mga bus ay naantala dahil na rin po nang gagaling Maynila ay traffic po. Nako, talaga naman. Sigurado. Pati din dyan ho, sa paligid ho ng Batangas Grand Terminal, nagta-traffic din Yes, dyan eh. yes po. Ah, Opo. kapag- Hindi na po maiwasan talaga yung traffic. Kaya yun nga po, kailangan ay medyo cool ka lang. Sige po. Ma'am Christy, baka meron pa ho kayong pahabol if ever, ma'am, bukas po ang ating pong himpilan sa mga babiyahe po ngayon pong araw. Yun po. Kami naman po sa Grand Terminal ay may mga nakatalagang mga friendly forces. If ever po kailangan na pasero ng assistance, lapit lang po, mag-approach lang po sila. And then if ever po may mga nakatalaga din po doong mga contact numbers po ng bus companies. Just in case po, may mga cases po kasi tayo, sir, na mga naiiwan na mga bagahe. Ay, So oo. amin po yung nakapost sa aming Facebook page. Yun. Tsaka din po sa ating mga
visible areas para madali din po nilang matawagan ang mga kailangan dahil nga po ganun minsan nakakalimutan sa dami ng dala. So yun po ang nagiging senaryo po namin pag minsan dyan sa terminal pag ganito pong napakarami ng pasahero. Ma'am, ulitin ho natin, ang operation po ninyo start 3 a.m. until 8 p.m. On normal days. Normal operation po yun, Yan. sir. And then pag ganito pong season, panahon, nag-extend po na. Opo, nag-extend. Tsaka mga buses naman po, during our meeting, humingi po sila ng mga special permits Yan, sa mga sa LTFRB. Just in case po yung siyempre ma'am, yung balikan ng pasahero dahil gradual ang dating. Opo. Pero pag alis, sabay-sabay po sila. So doon po nakakaroon ng shortages minsan ng mga bus. Opo. Pero in-assure naman po tayo na tayo po ay mayroong mapapagsakyan ang mga pasahero pabalik po ng Manila. Alright. At saka ating probinsya. Sige po. Well said po. Marami pong salamat, Ma'am Christy Villamor, sa inyo pong oras. Good luck po at ingat po kayo. God bless po, Ma'am. Good morning Thank you po. Welcome Thank you. po. Welcome po. Salamat po. Salamat and good morning. Good morning po. Yan po si Miss Christy Villamor, ang manager ng Batangas City Grand Terminal. At partner, pasalamatan din natin isa sa mga nag-coordinate para dito sa interview natin sa ating pong Batangas Grand Terminal Manager na si Miss Christy Villamor. Yung ating HR supervisor na si Jess Abarquez. Jess, thank you. Thank you, Jess. Kasi laging Nataga sumasakay dyan. Batangas din. Batangas kasi. Yeah, So alam niya yung sitwasyon di ba? Oo. Daming tao niyan, sigurado. Kaya mag-iingat ho kayo, baon ho kayo ng... Yun nga sabi niya, maraming pasensya. Bukod ho sa pasensya, Ano pa? magbaon din ho kayo ng budget. Baka kapusin ho kayo din ng budget. Kailangan may extra kayo. Yan, importante. May extra, dapat may extra. Lalo kapag kayo'y dayo. Yung mga dayo, yung po... Meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Oo, nagagancho kapag bagong salta. Oo diba? nga Hindi mo kabisado kasi yung lugar kung magkano pa. Ang pamasahe, ganito, ganyan, kataas ng pamasahe, pagtapos malalaman mo na lang, ganun lang pala kamura. Oo. Mag-iingat ho kayo riyan, ha? Kaya sa mga first-timer po. Pinakamaganda nga dyan, bago kayo pumunta, sumakay, i-check nyo na yung mga info, diba, beforehand, para may idea kayo na ang pamasahe dapat 30 to 50 lang. Pag lumampas doon, ay... Tsaka yung mga gamit ho ninyo, ha? Sinupin. Wala namang tanimbala dyan. Meron lang mga nambuburiki. Yan naman ay binabantay ng mga otoridad dyan sa Batangas. Ingat ho kayo, ha? Well, anyway, tayo po ay magbabalik muli dito pa rin po sa Arangkada Balita. Makalipas lamang po ang ilang mga paalalang oras. Arangkada Balita! Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, ramdam na ng mga pantalan ng dagsa ng libu-libong pasahero pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa kanilang upland biyaheng ayos, pumalo na sa mahigit 86,000 ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa hanggang kahapon po ito. Batay din sa datos ng PCG, umabot na sa 48,000 yung outbound passengers, abang higit 38,000 ang inbound passengers. Mahigpit namang ini-inspeksyon ng PCG K9 teams mga bagahe kabilang ang mahigit 600 barko at 900 bangka bago pumalaot. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, bukod sa mga otoridad tulad po ng PNP, AFP, Philippine Ports Authority, MIAA, MIA at iba pa, mayroon pong isang maaari daw makatulong sa publiko na maplansya po ang maayos ng biyahe o bakasyon ngayong Semana Santa. Pinakikilala nga po ng Google ang generative AI o Artificial Intelligence nitong tinaguri ang Gemini na makakatuwang ng mga mag-oobserba ng Holy Week ngayong linggong ito para sa mga Google services and tools tulad ng search, maps at YouTube. Sa pamamagitan lamang ng pagtatype ng mga tanong o query sa inyong cellphone, tablet o laptop, handang-handa ang Gemini na magbigay ng mahalaga at makakatulong na mga impormasyon sa inyong biyahe. Kabilang po dyan ang paggalugad sa mga alternatibong ruta para hindi na dumaan sa mga matatraffic na lugar patungo sa inyong target destination, lalo na ang mga hindi pamilyar sa mga lugar. Makakatulong din ang Gemini para mabilis na mahanap at mailista ang mga simbahan at mismong mapa ng mga ito para sa inyong bisita
sa iglesia. At kung gusto pa ng dagdag na impormasyon tulad ng kasaysayan o pinagmula ng Semana Santa at kahalagahan nito, kasama na rin ang mga tradisyon. Makakatulong din ang Gemini para makahanap ng mga meditation routines at iba pang self-reflection ideas. Mga eksaktong impormasyon na nais ng isang simbahan na nais nyong bisitahin o schedule ng mga ito para sa online YouTube services na maaring daluhan habang nasa bahay lang, at maasahan din ang Gemini para maabisuhan ng publiko sa mga aktibidad at plano para sa Easter Sunday, lalo na ang mga egg hunts at out-of-the-box games. Kaya naman, ready na po si Gemini, ang inyong Google Generative Artificial Intelligence, para magsilbi po sa inyo ngayong Holy Week para nga sa ikangay much-needed break. Arangkada Balita! Alamin naman nun natin ang preparasyon para sa Semana Santa dyan sa lalawigan ng Bulacan mula kay Kakang Louie Angeles. Kaka. Yes, magandang umaga. Para siniguro ng Bulacan PNP ang kaligtasan ng mga namamanatang Katoliko na pumupunta sa ilang simbahan sa o dinadayo sa Bulacan. Ayon kay Police Colonel Relly Arnedo, ang Provincial Director ng PNP, ay inataas niya lahat ng hepe sa lahat ng mga bayan at syudad sa buong lalawigan na dobling seguridad ang gawin sa kanilang nasasakupan. Ang kanilang tinututukan ng PNP ay ang National Shrine of the Divine Mercy sa Barangay Santa Rosa, Marilao, Bulacan, kung saan libo-libo ring mananampalataya ang inaasahan dadayo dito, at maging ang Saint Padre Pio Church sa Barangay Makinabang sa lungsod ng San Jose ng Baliwag. At maging ang Barangay Kapitangan sa bayan ng Paumbong, Bulacan ay tuwing Biyernes Santo ay ito ay dinadayo ng libo-libong mananampalataya na sumasaksi sa pagpapako ng krus. At samantala, nananawagan naman ang tanggapan ng Commission on Social Communication ng Diocese ng Malolos sa mga anak nina Horacio at Anita Guanzo ng pamilyang may-ari ng grotto diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, na hayaan na lang na ang naisi ng kanilang mga magulang na magkaroon ng banal na misa sa naturang simbahan, dahil ito ay isa sa mga pinakamalaking simbahan na dinadayo ng mga deboto ng Katoliko diyan sa bahagi ng lungsod ng San Jose del Monte. Ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Ipilang Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umakyat na sa 3 katao ang patay habang higit 1,000 kabahayan ang nasira matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Papua New Guinea. Batay sa datos, tumama ang natunton ang sentro ng pagyanig sa Isepik at may lalim na 40 kilometro. Inahayag naman ng mga otoridad na ang mga residenteng nakaranas ng lindol ay kasalukuyang bumabangon na mula sa kasalukuyang bumabangon pa lamang sa malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan kamakailan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Napasa kamay ni Eman Bacosa ang kanyang ikatlong professional win, kasunod naman ng third round technical knockout kay J. Clyde Langahin. Simula pa lamang ng laban ay naging agresibo na si Bacosa ng pagpapakawala ng malalakas na kombinasyon sa ulot katawan ng kanyang kalaban. Dahil sa panalo umangat ang record ni Bacosa sa 3 wins, 0 loss, at 1 draw. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ito, ihabulo natin ang showbiz, chika, bago tayo mag-tol. Ito, ikinasal na. Congratulations po. Congratulations! Sa showbiz couple. Ang ganda niyan si Ria. Na sina Zanjo Marudo at Ria Ataide. Ito'y matapos yung anunsyo ni Zanjo sa kanya pong IG, sa kanyang Instagram, ang ilang mga larawan mula sa kanilang wedding ceremony, civil wedding. Sa nasabing post, binati ng aktor si Ria ng happy birthday, my wife. Ow!
Isinagawa ang pag-iisang dibdib ni Ria at Zanjo sa pamamagitan ng intimate civil ceremony na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan sa Quezon City. Bumuhos naman ang pagbati ng mga celebrities sa bagong kasal gaya ni Kay Abad, Kailin Alcantara, Vina Morales at Jake Ejercito. Arangkada Balita! At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan dito pa rin po sa Arangkada Balita ngayon pong araw na ito ng Martes Santo. Ngayon po ay Marso 26, taon 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, susunod na rin kaagad-agad ang Pasada Balita kasama naman si John Ibanez. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho.